Okay mga bay, so mayroon tayong DIY ngayong araw mga bay, no? So yan, gumawa tayo ng dough. So gagawin natin yung pita bread mga bay, kasi mag DIY tayo ng shawarma. Yan, so hindi ko na pinakita sa inyo mga bay kung ano yung mixing natin. So ito na. So ito yung DIY natin mga bay sa paggawa ng pita bread. So or pita bread or yung shawarma bread. So yan, meron tayong rolling pin. At siyempre para same size siya mga bay, meron tayong plato. So yan yung kuha natin para pantay yung laki. So katingin natin yan, tatabasin natin sa paligid, no? Yan. Kasi kapag hindi natin ginamitan ng ganyan mga bay, so pangit tingnan kasi hindi siya magpantay yung edging nya. So para mas maganda tingnan. So yung sukat pala ng ating plato is 7 inches. So 7 inches po yung ating pita bread mga bay. So mayroon tayong nakaready na ng kawali. So yan yung lutuan natin ng ating pita bread mga bay. So shout out sa mga nakarelate ng shawarma mga bay. So shout out sa inyong lahat. So tingnan natin mamaya kung ano yung resulta ng ating DIY. Kasi depende naman sa inyo mga bay kung ano yung mga gagamitin natin sa paggawa ng shawarma. So wala namang insaktong mga ingredients. So nasa sa inyo lang po yan. At siyempre kung ano yung pamamaraan ng paggawa mo ng shawarma. So kasi yung shawarma mga bay, hindi naman talaga Pinoy foods. So dinedemo na lang natin o ginagaya na lang natin sa ibang gumagawa. So yan yung mga pita bread natin mga bay. So 1 kilo yung ginawa natin. So umabot siya ng 25 na piraso. So siguro medyo makapal pa to. Pwede pa nating i-adjust kung pang negosyo, pero kung pang consumption lang po mga bay, napaka okay na po to sa 25 pesos sa 1 kilo na flour. So yung ginamit natin dito is all purpose flour mga bay. Yan. Okay naman yung result niya mga bay. So ito na yung ating next procedure mga bay. Itong mayroon tayong beef dito. So nakamarinate na po siya. So may hindi natin napakita yung mga ingredients na nilagay natin. So kayo na lang bahala kasi DIY naman to. So kayo na pwedeng mag estimate or yung magtansa ng yung mga ingredients kung ano yung kadami at saka ano yung mga ilalagay natin. So ito yung ating gulay. Meron tayong basic lang po itong DIY natin na shawarma mga bay. So may tomato, pipino at saka mayroong white onion. So itong ating beef mga bay is 1 kilo lang po to. So ready na rin yung ating shawarma machine or shawarma roaster yung tawag niyan. So bagong bago po ito mga bay, hindi pa nagamit. So first time pa niya nang magamit natin ito ngayon. So tingnan natin kung ano yung resulta. So ito magtutuhog na tayo. So disclaimer lang sa mga expert dyan. So kasi DIY lang po ito mga bay. So pwede rin kayo mag-comment sa comment section kung mayroon tayong mga idea tungkol sa paggawa ng shawarma. Yan. So shout out nga pala sa mga shawarma boys dyan. Yan. So medyo konti lang yung pong karne natin mga bay, no? Kasi medyo hindi pa masyadong hindi pa naman to ibibinta mga bay. So kakainin pa namin to. Trial pa kung baga. So 1 kilo lang muna. So saka na tayo maglagay ng ilang kilo kung pang commercial na talaga mga bay. So ito yung pagtuhog natin, medyo hindi pa tayo marunong, no? So at siyempre yung ating position, kasi may mga technique kasi sila na paano pag sit up or pagtuhog ng karne or yon ng beef meat mga bay. So mayroon din silang diskarte dito kung ano yung mga meat na dapat
gagamitin o sa portion ng beef ang gagamitin mga bay. So mas maganda na magkaroon muna tayo ng trial mga bay, kasi para at least malaman natin kung saan ba yung magkakaproblema, kasi hindi naman kaagad natin ma-perfect kung ano yung halimbawa para pareha ng ganito. So meron din mga discrepancies, so doon tayo mag-adjust mga bay. So tingnan natin kung ano yung resulta ng ganitong style, kasi dalawang style tong shawarma mga bay. Yung giniling na naka sa doon lang sa kawali lulutuin, so yun mas madali kasi yun. Pero mas maganda kasi kapag ganito mayroong machine, kasi pang attract na rin sa customer mga bay, kasi nakita natin sa mga ibang tindahan na walang machine kumpara sa may machine. So ito na, natapos na nating tuhugin mga bay o set up na natin sa ating machine. So hintayin natin matoasted siya or maluto na yung labas. So wala pa tayo masyadong panggamit na kutsilyo dito, kasi dapat yung matalim talaga, yung tapos medyo mataas. Wala pa tayong available na pang kutsilyo dito mga bay. So ito yung mga gulay natin, white onion, tomato, cucumber, at saka yung ating pita bread. Yan yung ginagawa nating pita bread, at siyempre yung ating sauce natin, white sauce natin, garlic sauce, at saka yung ating cheese sauce, at saka yung ating shawarma wrapper. So yan yung napaka-importante din yan mga bay. So pwede na talaga ipang business to, pero trial pa rin to mga bay. So ito makikita niyo ay medyo luto na yung labas niya. Yan, try nating hiwain mga bay. Pero ito medyo mayroon tayong kuan dito mga bay. Ayusin kasi medyo matigas kasi yung beef natin. So next time siguro maglalagay tayo ng ano yung pampalambot talaga. So yan yung kaibahan kasi ng ground beef at saka yung actual na pagro-roast natin ng beef, kasi yung ground beef is talagang malambot na talaga yon. So ito mayroon na tayong naluto mga bay. So maya ito na, first trial natin mga bay. Pre-test po to sa mga tauhan natin. Yan, nag-iinit tayo ng ating pita bread. So yan naman talaga yung ginagawa nila sa mga nakikita natin sa nagtitinda. So disclaimer lang po sa mga kababayan natin, no? So sabihin na nila na gaya-gaya. So wala namang problema maggaya-gaya, basta kaya mo lang, no? Kaya mong panindigan. So wala namang bawal, wala namang batas na nagbabawal sa atin na manggaya. So yan. So yan yung ating cheese sauce mga bay. Napakalami. So patikim natin sa ating mga tauhan mga bay. Kasi yan naman talaga yung protocol natin kapag formero o first time natin na mga produkto is dapat ipatikim natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga relatives. So kuna natin ang reaction. So yan, nakapila na yung mga tauhan natin ng mga bay. Ready na po sila sa kanilang free shawarma. So unlimited po yan hanggang maubos yung beef natin. So dapat yung isang kilo is aabot ng 25 serves para makasabi natin na mayroon tayong kita dito. Kasi medyo mahal na rin yung beef mga bay, 400 pesos per kilo. Yan, yung first serve natin. So mamaya tanongin natin ano na yung mga reaction.
So yung gastos natin dito is mahigit sa mga 700 pesos lahat, mga ingredients mga bay. So dapat makakuha tayo ng 25, at least 25 pataas na piraso o serve para masabi natin nga mayroon tayong kita dito. So yan mga bay, yan lang po siguro mga bay. So update natin sa inyo yung takbo ng ating business ng shawarma. So next siguro ng mga bay, mayroon tayong festival na puntahan. So sa muli, ito naman yung kaibigan nagsasabi na namang God love you so much. Babu.